Si Zerubabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito at siya rin ang tatapos. Kapag ito'y natapos na, mapapatunayan ng lahat na ikaw ang aking isinugo. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinapamahalaan na ni Zerubabel. May mga panahong masigla tayong nagsisimula, subalit habang lumilipas ang mga araw at tila mabagal ang pag-usad, unti-unti ring dumarating ang panghihina ng loob. Kapag hindi agad nakikita ang bunga ng ating ginagawa, madaling isipin na baka walang nangyayari o baka wala rin itong patutunguhan. Ganito ang kalagayan ng bayan ng Diyos sa panahon ni Zerubabel. Matapos nilang simulan ang muling pagtatayo ng templo, marami ang nabahala dahil mabagal ang pag-usad ng gawain. Ngunit sa halip na ituon ang kanilang pansin sa mabagal na progreso, itinuro ng Diyos ang kanyang pangako. Ang templong sinimulan ni Zerubabel ay matatapos din. Ang kanilang kasalukuyang pag-aalala ay hindi ang magiging huling kabanata ng kwento, sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang layunin. Hindi nalalayo rito ang ating karanasan. May mga pagkakataong ang mga responsibilidad o gawaing ipinagkakatiwala ng Diyos ay tila mabagal ding umusad. Hindi lahat ng kanyang ginagawa ay agad nakikita ang bunga. Ang hindi pa tapos ay hindi nangangahulugang iniwanan niya. Ang Diyos na nagbigay ng pangako kay Zerubabel ay siya ring Diyos na nananatiling tapat sa lahat ng kanyang layunin. Kaya ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa bilis ng pag-usad, kundi sa katapatan ng Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Habang siya ang kumikilos sa kanyang itinakdang panahon, tinatawag niya tayong magpatuloy na tapat sa pagsunod at mapagtiwalang paghihintay. Panginoon, salamat dahil ikaw ay tapat sa bawat gawaing iyong sinisimulan. Kapag pinanghihinaan ako ng loob dahil tila mabagal ang pag-usad, tulungan mo akong magtiwala sa iyong mga pangako at magpatuloy na tapat sa pagsunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen.